Naglakbay nga pala kami guys papuntang Bicol na ang gamit lamang ay Bajaj RE. Nung una nag-aalangan pa kami na baka hindi kayanin ang malalayong biyahe dahil base sa Google Map ay aabot ang biyahe namin na mahigit kumulang 13 hours mula Cavite hanggang Bicol. Pero dahil sa determinasyon naming pumunta sa Bicol ay tinuloy pa rin namin. 1 AM na nga pala kami nakaalis ng Cavite. 6 pala kaming sakay nito, 3 sa harap at 3 din sa likuran. May mga gamit pa kaming dala na nilagay namin sa ibabaw ng sasakyan. Okay, unang stopover, kainan agad. Konti pa lang ang binabiyahe namin pero ginutom na agad kami. Dahil sa sobrang excited namin, hindi na kami kumain sa kanya-kanyang mga bahay. Umorder kami ng Paris Overload na may kasamang soft drinks. Pero ibang order pala yung binigay sa amin, yung walang overload. Kaya nalungkot ang lahat. Heto naman si Sir Bobby, umorder ng tawilis pero ang ibinigay tuyolis. At nung magkabayaran na, lalo kami nadismaya. Meron palang service fee sa lugar na ganito. Oo, masarap naman siya pero hindi na kami uulit. Unang pagas namin guys bago sumabak muli sa mahabang biyahe. Pinalagyan na din namin ng gas yung galon para may reserba. In case na maubusan ng gas sa lugar na wala ng gasolinahan. Dinoble check muna namin guys yung mga gamit namin na nasa ibabaw. Ito pala yung mga camping gears namin na gagamitin pagdating namin sa Kitinian Hills. Dahil doon kami magpapalipas ng gabi. Bago kami umalis guys, bumili muna ako ng 20 pesos sa pandesal kay tatay. Tinanong ko siya kung siya mismo yung gumagawa ng pandesal na tinitinda niya. Ang sabi niya, inaangkat niya lang daw ito at tumutubo ng kaunti. Pero masarap naman guys at mainit ang pandesal ni tatay. Tuloy na ulit ang biyahe namin guys. Nga pala ang pangalan ng sasakyan namin ay Bokyo. Yan ang ipinangalan sa kanya ng may-ari na si Sir Bobby. At pagkatapos ng mahabang biyahe ay nakarating na kami sa Bituang Manok. Kaya nga pala guys tinawag itong Bituang Manok dahil mistulang bitukan ng manok yung daanan nito pataas. Sobrang excited na kami dito guys. Patarik na ang dadaanan. Pero kampante naman kami dahil nakaya naman ni Bokyo umakyat sa Gulugod Baboy. Kaya alam namin nakakayarin na din ito. Sobrang saya namin guys dahil nakarating na kami sa mataas na part ng Bituang Manok. Habang nasa biyahe guys, natatanaw na namin ang dagat. At sa sobrang saya ko, napapasabi na lang ako ng dagat! 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 Woo! Dagat! Man! Tinatawag na tayo ng dagat! At eto na guys, nakarating na kami sa arko ng gateway to Bicolandia. Dahil pag nakarating ka na dito, feeling mo nasa Bicol ka na. Pero sa totoo lang, malayo pa to sa Albay. Pero at least, nabuhayan na kami ng loob kahit konti. Biyahe na naman kami guys. Nagpapalitan pala kami ng pagdadrive. Kaya nakakapagpahinga din pag napapagod ng driver. Sobrang haba kasi ng biyahe na to. Madilim na guys nang makarating kami sa Kitinian Hills kung saan kami magpapalipas ng gabi. May entrance fee na 100 per head, 50 pesos parking fee at 210 free chick. Pinili namin tong campsite na to guys dahil napakaganda ng view dito. Ang bubungad lang naman sa'yo ay ang napakagandang Mount Mayon. As in nasa tapat mo lang ang view ng Mayon. Gabi pa kaya hindi pa natin ito ma-appreciate sa ngayon. Morning guys, ipapakita ni Mick Media kung anong ganda rito gamit ang kanyang drone. Good morning guys! Eto pala ang dahilan bakit ang ganda ng gising namin dito sa Kitinian Hills. Dahil pagmulat pa lang ng iyong mga mata, etong napakagandang view na agad ang bubungad sa'yo. Nga pala sa lahat ng campers out there na hindi pa nakakapag-camping dito sa Kitinian Hills ay highly recommended tong campsite na to. Bukod sa napakaganda ng landscape at view dito, napakatahimik pa namang ibang campers based sa na-encounter namin. Sobrang nakaka-relax guys, lalo na sa mga katulad namin na malayo pa ang ibiniyahe. Overnight lang pala kami dito guys. Umalis din
kami ng 7 AM. Tara na guys, at sabay-sabay nating i-appreciate ang lugar dito sa Kitinyan Hills, Kamalig, Albay. At sa paglalakbay namin na to, natutunan namin na ang kahalagahan ng kalikasan ay para sa kapanatagan ng aming mga kaisipan, puso at diwa. Naniniwala kami sa kasabihang nature is the purest portal to inner peace. Kaya samahan nyo kaming mapuntahan pa ang mga lugar kung saan sabay-sabay nating tuklasin at muha ng mga magagandang memories na balang araw ay magagawa nating i-share at panoorin kasama ang magiging apo at pamilya natin. After ng ilang minutong biyahe guys, nakarating na din kami sa sikat na sikat dito sa Daraga, Albay, ang Cagsawa Ruins na itinayo noong 1587. Pero sinunog ito at sinira ng mga dayuhang Dutch pirates. Pero itinayo muli ni Father Francisco Blanco. Pero sa kasamaang palad, nasira ulit ito dahil sa pagputok ng Bulkang Mayon noong February 1, 1814. Kainan na naman guys. Dito sa loob ng Cagsawa Ruins, meron ding mga resto na pwede nyong kainan. At nang matapos na kaming kumain, hindi namin palalagpasin ang kumain ng chili ice cream na may iba't ibang level. Syempre, highest level na yung kinuha ko, yung level 6. Tatapang-tapangan lang ako dito guys. Pero sa totoo lang, nakakasamid pala para sa mga hindi sanay kumain ng maanghang na pagkain. Biyahe na naman kami guys. After ng ilang oras na biyahe, karating naman kami sa Sorsogon Baywalk at may nakita kaming Navy warship na ang nakasulat ay BRP Lolinato Toong. Isa pala itong gunboat guys. Umakyat na kami at tinignan kung anong meron dito. May mga lugar nga pala dito na restricted, na bawal puntahan. Sinusundan ako nila ate. May balak atang itulak ako sa dagat. Kaya umakyat na kami sa pinakataas nito. Ang sarap sa feeling guys. Para kang nasa barko ng Titanic. Wag lang lulubog. Gusto nga pala ipakita ni Mick Vidya ang kagandahan ng lugar dito sa Baywalk. Kaya nagpalipad na naman kami ng drone. Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss, 'cause I'll go where you go. I'll take you to a place we can see it all. Step off the edge, I can break your fall. Your will is my law, I'ma let you be the boss, 'cause I'll go where you go. When you fall down, I'll get you back up again. Mahaba-habang biyahe na rin ang nilakbay namin at ilang litro ng gasolina ang inubos para marating ang Bicol. Sa dami ng magagandang lugar dito, hindi kaya ang 4 na araw para mapuntahan lahat ng ito. Kaya pinili namin ang mga lugar na malapit sa ruta namin. Kailangan namin makapunta ng Gubat, Sorsogon bago magdilim dahil doon kami magpapalipas ng gabi sa bahay ng kaibigan at kasama namin sa biyahe na to na si Jen. Pero bago kami magtungo doon guys, nagpunta muna kami sa Puguriran Beach na may 10 pesos na entrance fee. Hindi na kami kumuha ng cottage since saglit lang naman kami maliligo. Nga pala guys, sa mismong lagoon kami maliligo na kailangan nyo pang maglakad habang low tide pa ang dagat. At nang makarating na kami sa lagoon, sobrang saya namin dahil grabe ang ganda dito. Sobrang linaw ng tubig. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart and left the rest in pieces. At eto na nga guys, bumalik na kami sa Pampang bago pa tumaas ang tubig na aming lalakarin. Nabitin man ako sa pagstay namin dito, pero isa lang masasabi ko, babalikan ko to. At umalis na nga kami agad guys para magstay naman sa Gubat, Sorsogon. Balikan man ang hirap, luhat lahat. Ikaw ang paborito kong desisyonan. Pag napaligiran ang ingay at magulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Eto tayo, ngunit sa huli palagi
yakap mo hanggang sa huli palagi. Kinabukasan guys, naisip naman namin na maligo naman sa hot spring. Kaya nagtugo kami sa Irosin, Sorsogon, kung saan madaming resort na hot spring. Medyo naligaw pa nga kami guys. At eto na nga guys, nakarating na din kami sa Tropical Hot Spring Paradise na may 50 pesos entrance fee. At ano pa ba ang may expect natin? Syempre, mainit ang tubig. Lalaro sa 50 to 70 degrees Celsius na tamang tama para malalax ang ating mga muscle at matanggal ang mga lamig natin sa katawan. Walk at the pace of the breeze. I just wanna slow down my mind. Rest like a bird in the trees. Yeah, I wanna show people that they're accepted, while at the same time I tell me I'm rejected. I want the cool of the day on my sleeve. Ang sunod na destination namin guys ay sa Barcelona, Sorsogon, dahil maganda daw tumambay doon sa seaside, pero hindi na ata namin ito maaabutan pa ng maliwanag dahil hapon na kami nakaalis sa hot spring, pero tatambay pa rin kami kahit gabi na. Moment, no one can tell where we should go. Oh, it's coming. We thought we had it, the truth about our common soul, that it was fantasy, nothing to put belief in. As soon as we saw what we had become, defying our own emotion, pretending land was our own. We couldn't embrace the notion that we were meant for something more, something beautiful. Ang sarap lang sa feeling pag yung mga lugar na una mong nakikita sa mga libro, sa mga larawan, o kaya sa screen ng computer mo lang nakikita. Ngayon ay personal mo na itong nakikita, nalalanghap yung hangin na nasa paligid at nadarama. Ngayong malalaki na tayo, puro na lang tayo trabaho. Oo, walang masamang magtrabaho na magtrabaho, dahil may kanya-kanya tayong pangailangan para mabuhay. Lalong walang masama ang magpahinga at pumunta sa iba't ibang lugar. Sabi nga nila, jobs fill your pockets, but adventures fill your soul. Sa paglalakbay namin na to, halo-halo na yung emosyon, yung saya, yung excitement, at syempre yung pagod. Natural lang na mapagod, diba? Dahil nauubos din ang lakas natin. Sabi nga ni Jeong, malayo, oo, yung biyahe, mapagod. Pero pag nakita mo na kung yung nag-aantay sa'yo, mapapahawi lahat ng pagod na yun. Kasi yung literal na pagod, isang tulog lang yan eh. Kinabukasan, full charge ka na ulit eh, di ba? Pero yung pagkakataon na makakita o magkaroon ka ng bagong oportunidad para pasahin yung sarili mo, yung pamilya mo, may hindi mo na mababalik yun pag pinalampas mo. Kasi di ba, walang may alam kung bukas nandito pa ba tayo. Kaya hanggat gumigising ka pa, sulitin mo lahat ng gising na yun. Dahil darating ang araw na hindi mo na magagawa yun. Nasa sayo eh, kung ano pipiliin mo, uubusin mo yung lakas mo sa kakatunganga sa bahay o uubusin mo yung lakas mo sa mga makabuluhang bagay. Huwag ka mag-alala kasi kahit saan dyan, may mararating ka. Alam mo na yun, may mararating ka.